Itutuloy natin ngayon yung pinag-aaralan natin about sa buhay ni Timothy. At ngayon ay nasa number 6 na tayo. Ang number 6 lesson na makukuha nating lesson sa buhay ni Timothy. He still does not know many important things in life and administration of a leader, even though he is already in the ministry. So tinayo si Timothy, siya ay isinalang na ni Apostle Paul sa ministry. Siya ay ginawang head pastor, no? At marami pa siyang hindi nalalaman. Pero isinalpak na siya. So ito ay malaking hamon din sa atin. Kasi lampas na tayo sa edad ni Timothy ay hindi pa natin nagagawa yung nagawa ni Timothy. Sayang yung mga lumipas na panahon na hindi tayo nakapaglingkod sa Diyos or hindi natin nagawa yung mga nagkaroon tayo ng pagkakataong gawin pero hindi natin nagawa kasi inisip natin bata pa tayo at inisip natin hindi pa natin kaya. Okay, so ulitin ko, he still does not know many important things in life and administration of a leader, even though he is already in the ministry. So, nasa ministry na siya, isinalang na siya ni Apostle Paul, bagamat marami pa siyang hindi nalalaman. Ay, marami ang kanilang kaisipan ganito. Bago ako magmi-ministry, ay kailangan malaman ko muna ang mga bagay-bagay. Kailangan matutunan ko muna yung ganito, yung ganyan. Kailangan malaman ko muna yung mga importanteng mga doktrina, importanteng mga ganito, pamamalakad. Ngayon, minsan ay okay din yon. Pero ang problema ay kung nauubos yung ating panahon sa sinasabi natin kailangan muna nating malaman, pero ang tagal-tagal na ay hindi pa rin tayo nakakaposisyon sa paglilingkod sa Lord. Dahil lagi nating nasa isip ay hindi pa tayo handa. Ay, bakit hindi pa tayo handa? Kasi hindi tayo naghahanda. Dito sa 1 Timothy chapter 3, tingnan natin yung verse 14. 1 Timothy chapter 3 verse 14. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is in the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, sinulatan siya ni Apostle Paul. Ano ang purpose ni Apostle Paul? Bakit siya sinulatan? Kasi, hindi pa niya alam kung paano siya mag-behave. Hindi pa niya alam kung ano yung tamang behavior kapag siya ay nasa church. Hindi pa niya alam kung paano siya mag-react sa mga maraming sitwasyon sa church. Sabi ni Paul, sinulat ko na sa iyo ito
Kasi baka mag-delay ako. Alam mo na yung biyahe ko, Timothy. Lagi akong hinaharangan ni Satanas. So may mga times na muntik na siyang magtagumpay, pero nagtagumpay pa rin ako kasi natuloy pa rin ako sa aking lakad. May mga times na may gusto akong puntahan at ang Holy Spirit mismo ang mag-change ng aking direction. So parang gano'n ang ibig sabihin. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Na kung sakaling ako man ay madelay, at least naisulat ko na, kasi ang nilalaman ng sulat na ito ay kung papaano mo i-conduct ang sarili mo sa loob ng church. See? Ibig sabihin hindi pa alam ni Timothy. No, wala pa siyang tinatawag na code of ethics. So, hindi pa niya ito nalalaman. Pero, sinulatan na siya ni Apostle Paul para maituro na niya kay Timothy. Dahil aware din si Paul na si Timothy marami pa siyang hindi nalalaman dahil bata pa nga siya. Nasa ministry na. Bata pa nga siya, pastor na siya. Kahit sino namang nag-start sa ministry, di ba? Lalo sa mga bata pa, talaga marami pang hindi alam yan kahit na kung saan Bible school pa yung gumraduate. Hindi sapat ang ilang taon na gugugulin para malaman ng lahat. At may mga bagay na malalaman ka lang kapag nandun ka na sa actual ministry. So, bagamat hindi pa alam ni Timothy ang mga maraming bagay tungkol sa maraming bagay, hindi siya tumanggi sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ni Apostle Paul. It is true that Timothy is not yet well-versed in the affairs of the ministry. But his Christ-like character was formed early in himself. Ang dahilan kung bakit siya ay pinagkatiwalaan ng responsibilidad sa ministry dahil sa murang edad, na-develop na kaagad-agad yung kanyang character na nag-qualify sa kanya sa ministry na yan. Yung character na sana ay dapat nakikita na sa mga naunang believers. Pero hindi nakita sa kanila sa maraming kadahilanan. At ang mga kadahilanan na ito, ako'y naniniwala, na-overcome ni Timothy, kung kaya't si Timothy ay naging matured kaagad sa kanyang character, bagamat mura pa ang edad. Apostle Paul placed Timothy in high responsibility, even though he was young and he still did not know much, because Paul knew that it would not be difficult for him to guide Timothy because of his character. Kasi pagka ang pinagkatiwalaan ni Paul sa responsibilidad na ipinagkatiwala niya kay Timothy, kapag ang pinagkatiwalaan niya ay yung mga nauna ng believers kay Timothy, pero hindi pa nahubog ang kanilang character, kahit magaling sila sa administration, kahit mas magaling sila sa pagtuturo at pagpipreach, alam ni Paul na hindi magtatagumpay ang kanilang pag-handle. At kung sakali mang sila'y magkamali sa kanilang pag-administer sa ministry na ipagkakatiwala ni Paul sa kanila, alam ni Paul na mahirapan siya na turuan sila. Kasi ang isang believer na hindi nahubog ang character,
mahirap turuan. Mahirap suwayin, mahirap ituwid, mahirap turuan. Yan talaga ang nature ng isang Kristiyano na akala niya matured na siya, pero sa totoo lang hindi pa. Kasi kung mature na siya, madali niyang tanggapin ang pagtutuwid. Ang mga hindi tumatanggap ng pagtutuwid ay dahil sa immaturity. Ang mga hindi tumatanggap ng pagkakamali yan ay immaturity. Ang isang matured person, alam niyang akuin ang kanyang mali, alam niyang tanggapin ang responsibility. Hindi siya magtuturo ng iba, kundi kung alam niyang mali niya, alam niyang siya ang haharap sa isang pangyayari dahil sa kanya, then buong puso niya itong tatanggapin at buong puso siya magpapakumbaba at hingi ng tawad kung kinakailangan. Ngayon, hindi yan magagawa ng mga hindi pa nag-mature talaga. Dahil defensive ang mga hindi pa nag-mature. So, kaya ang mas pinagkatiwalaan ni Paul, ang mas pinili niyang pagkatiwalaan, ay yung nahubog na ang character. Kasi, kahit na ito ay magkamali pa ng maraming beses, alam ni Paul na hindi siya mahirapan na ituwid. Kasi alam niyang makikinig. Dahil ang mga na-develop ang character na kikinig yan at marunong silang makinig at marunong sumunod. Kaya, para kay Paul, mas maganda na tong bata pa, pero nahubog ang character kasi kung sakali mang nagkamali siya sa kanyang pag-administer, at least, dahil meron ng siyang character, di madali lang siyang turuan. Pero kung ang pagkakatiwalaan ko ay yung mga walang character, kung nagkamali, baka ako pa ang sisihin. Alam niya yan, aware siya na mahirap turuan talaga yung mga hindi pa nahubog ang character. Kaya, as a youth leader, kailangan maghabol kayo sa development ng character ninyo. Hindi pwedeng tatayo ka as a youth minister na hindi hubog ang character mo. Yan, lalo na kung ikaw ay tinawag na pastor or one of the fivefold, isa sa mga fivefold ministry. Kailangan character muna ang siyang mahubog. Ito sasabihin ko sa inyo based on experience, personal experience at naobserbahan kong experiences ng maraming minister. Buti na lang ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay full of grace, kung kaya't ang mga ministers na wala na sa kabataan ngayon ay namamayagpag pa rin. It's because of the grace of God, dahil ang mga ministers na ito, siyempre sinasama ko ang aking sarili, ay napakarami ng mga naging pagkukulang. Napakarami ng mga mistakes, failures. At may mga nakakatawa na mga failures, mistakes, may mga nakakaiyak, may mga nakakapanghinayang. Yan ay pinagdaanan ng mga ministers na may edad na ngayon, nang sila ay nasa kabataan pa. Pero ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa ministry pa rin sila, kasi nahubog na yung character una. Una nang nahubog yung character. Kaya kahit ang daming mga pagkukulang, dahil sa ang character ay nahubog, hindi nawala ang ministry. Hindi nasira ang ministry. At hindi nasira yung minister. Yan ang magagawa ng character. Sa mga failures and mistakes na iyong
magagawa, ay hindi yun magiging dahilan para ikaw ay mawala sa ministry, masira sa ministry, or masira ang ministry kung ang karakter mo ay nahubog. Tulad ni Timothy, na marami pang hindi alam, pero nasa ministry na. Marami din akong naobserbahan na at siya nga pala, no, yung mga mistakes and failures na aking naranasan nung nakaraan, no, nagpa-flashback yun sa akin kapag nakikita ko na mga kabataan sa church namin ngayon na dumadaan na sa landas na yun. At syempre, familiar na ako doon. At dahil sa familiar na ako doon, then ayaw kong magkamali din sila sa mga mistakes na yun. Kaya, nagagamit pa, tuloy. Pero kung walang character na na-develop, ay, wala na. Ako mismo, wala na. Wala nang ministry. Yan ang naobserbahan ko din sa mga masyadong nagmadali na pumasok sa ministry. Ang tatapang nila nung una, lalakas ng loob, agresibo, mapusok, passionate, sasagasahan lahat ng kahit sino. Pag sila'y mag-preach, hindi na pure word of God kasi patama sa mga may edad ng mga ministers, sa mga alam nilang ministers na nagkamali, puro patama doon yung kanilang mga preaching. At yun pa lang doon pa lang attitude na yun diba? Hindi na tamang character yun. Hindi na tamang attitude yun. Yung nagpapatama ka sa preaching, hindi na tama yun. May attitude ka na doon pagka ganun ang ginagawa mo. So, naobserba ako sa mga ministers na ito, mga young ministers na masyadong napaaga sila sa ministry na hindi na-develop yung kanilang character. Ngayon, wala na akong balita sa kanila. Hindi ko na makita wala na akong balita kung saan na sila ngayon. So, ito ay warning sa atin. Lalo na't malapit na kayong gumraduate, maghabol kayo. Ihabol ninyo ang character ninyo. Maaring ang faith ninyo nahubog ng gusto, pero naiiwan yung character. Alam po ninyo, kailangan yung ihabol. Marami na akong na-observe estudyante natin dyan. No? Yung mga estudyante na ang tawag ng mga ibang staff ay may attitude. Sana, tanungin mo ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Seryosohin mo ang pagtatanong mo sa sarili mo. Ito yung tanong mo sa sarili mo. May mga tao ba na nagsasabi sa'yo ng ginagamit nilang pang-describe sa mga taong may hindi magandang asal, may attitude. May attitude siya. Yung phrase na yun, may attitude siya. Sa palagay ninyo, walang nagsasabi sa inyo yon? Kahit hindi mo naririnig, no? Kahit hindi pinaparating sa'yo, sa palagay mo, wala nga bang nagsasabi sa'yo yun o meron? Sa palagay ko, kailangan nyong kilalanin ulit ang sarili ninyo. Kasi baka naman may nagsasabi, dyan mismo, sa school, no? Dyan sa Raima mismo, sa palagay ninyo, wala bang staff dyan na nagsasabi sa inyo, may attitude din, ha? So, kailangan nyong i-evaluate ang buhay ninyo habang nandyan kayo. May mga times ba na nasabi sa inyo yun?
Sa iniasal ninyo, sa palagay ninyo, wala bang nagsabi na may attitude din, ha? Kasi kung meron, parang parang hindi bagay yung diploma na tatanggapin mo pag gumraduate ka. Kaya nga sabi ko, ihabol ninyo. Kung sa palagay ninyo may nagsasabi sa inyo na may attitude kayo, no? Kung sa palagay ninyo may nagsasabi sa inyo may attitude kayo, then ihabol ninyo. Ihabol nyo yung faith ninyo sa graduation. Na bago kayo gumraduate, dapat hubog na hubog yung character ninyo. Kasi ang dami na ako na-obserba na gano'n na estudyante na nasabihan sila o pag na-report sa akin at ang pagkaka-report sa akin, may attitude siya, pastor. Yung mga ganito na naobserbahan ng mga estudyante. Sayang, dahil sa unang taon sana ng kanilang ministry o sa unang taon after nilang gumraduate, dapat sana magpatong-patong na magagandang testimonies dapat ang maririnig mo sa kanila eh. Pero nangyayari, paminsan-minsan may maririnig kang testimony nila. Ang mga iba, wala ka nang maririnig. Dahil wala na kasing patakaran sa labas ng rema. Parang ibon na nakawala sa kanyang hawla. Ganun mangyayari pag hindi nahubog yung attitude habang nasa school. At ito sasabihin ko sa iyo, lahat ng mga character, attitude na dala-dala natin na hindi siya healthy at hindi siya wala siya sa character ni Christ, yung mga attitude na ito, yung mga pag-uugali natin ito na na-develop sa ating sarili, na hindi tama, lahat ng mga ito ay pwedeng maging kadahilanan ng lahat ng mga magiging problema ninyo sa buhay at sa ministry, sa marriage, sa relationship, sa lahat ng aspeto ng buhay nyo. Lahat ng mga magiging problema nyo dyan, matitrace ninyo ang dahilan ay may connection sa lahat ng mga attitude, sa lahat ng mga bad attitude na na-develop ninyo. Kaya sa mga humihingi ng advice sa akin, sa totoo lang ayaw magkwento yung mga iba eh. Gusto nila shortcut pag primo na kaagad. Kasi alam nila na ipaparealize ko sa kanila yung mali nila. Kaya yung iba tuloy takot sila magsabi ng problema kasi mas nagsabi ka sa akin ng problema at seryoso ko nagsabi ng problema, usap tayo. Alamin natin bakit may problema. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ugat niyan. At pag nagkwento ka, malalaman ko. Tutulungan kitang matrace mo kung saan nag-ugat yung problema. Ito na sasabihin ko sa iyo yung totoo. Ang sinumang mas maraming bad attitude, ang mangyayari sa kanya, magkakaroon siya ng maraming problema. Mas maraming problema ang mararanasan ng mga taong mas maraming bad attitude. So maniwala kahit sa hindi, obserbahan nyo na lang ang buhay ninyo. Kaya the more na natatanggal yung bad attitude, the more na nababawasan yung problema ng isang tao.
Obserbahan nyo yung mga family members ninyo na may mga problema. Pag-aralan nyo ang kanilang buhay. Kasi ang buhay nababasa, ang buhay na pag-aaralan. Maipupoint nyo sila sa kanilang mga attitude na hindi maganda. At kung open sila, marirealize nila na yun ang dahilan kung bakit dinadanas nila ang problema ang dinadanas nila ngayon. Yan, bigyan natin ng excuse yung mga nagsasabing under attack sila ng Satanas, under attack sila ng demonyo kung talagang merong spiritual ang tawag dito, spiritual battle. Pero alam nyo, kung may spiritual battle, kung spiritual battle lang ang sinasabi ninyo, mabilis lang masolve yan. Kasi itong si Satanas, masunurin yan. O, nang sinabi ng Biblia, resist the devil, anong susunod? He will flee. O, hindi masunurin. Resist the devil, he will flee. Ang believer, sa kanyang ginagawang masama, resist the believer, he will fight. Pag hindi na makalaban din, he will flee. Pero bago pa umalis, may pahabol pa yan. Yan ang hindi matanggap ng maraming believers. Yan ang hindi maamin-amin ng maraming believers na ang problema na dumating sa kanilang buhay may kinalaman doon sa mga hindi na-develop na attitude at character. Okay, marirealize ninyo kung bakit nais ni Jesus Christ na maging Christ-like tayo. Marirealize ninyo, ganun kahalaga ang maging Christ-like believer. Dahil yung mga attitude natin na hindi nalilinya kay Christ, yun ang mga magkikreate ng problema sa inyo, sa buhay nyo, sa ministry nyo. Ako, maniwala na kayo dahil based on personal experience na ranasan ko yan. Na lahat ng mga attitude na hindi na-develop sa akin, yun ang mga nag-cause ng mga major problem sa aking buhay dati. Sa lahat ng aspeto. Na kung ang area sana na yon ng aking character ay na-develop, aba hindi sana ako nakaranas ng mga problemang ganun noon. Sakit sa ulo. Sabihin ko sa iyo yung totoo, ang mga attitude ninyong hindi na-develop or yung mga na-develop ninyong bad attitude, yan mismo ang magbibigay ng sakit ng ulo ninyo. Akala natin minsan kasi, talagang ganito ako nung pakialam ninyo. Minsan ganun yung attitude natin. Pagsisisihan po ninyo yan. Kung meron po kayong mga bad attitude na na-develop at hanggang ngayon ay ayaw yung baguhin ng Lord. Ayaw yung ipahubog ang buhay nyo kay Kristo. Tiisin nyo na lang sakit ng ulo. Tiisin nyo na lang ang stress. Dahil ganun talaga ang kauuwian ng bad attitude. Si Timothy, well-developed ang magandang attitude sa kanya. Siyempre, young disciple of Jesus Christ. Bata pa lang, nagpahubog na kaagad sa Panginoon. Okay, number 7. He was not exempt from temptation even though he was a minister already.
So he had to be prepared and always be given reminders and warnings. He was not exempt from temptation, even though he was a minister already. So he had to be prepared and always be given reminders and warnings. Gusto ko ma-realize ninyo na gaano man ka-anointed na ang isang youth leader, dapat aware pa rin tayo ng bawat isa sa atin, we are facing the same temptation. Para lang malimitahan natin or para lang makaiwas din tayo sa mga possible na pwedeng ikasira ng ating buhay. At malaman natin yung limitasyon natin. Kasi as a young leader, hindi magkaiba ang temptation na nararanasan ninyo. Kahit na siya ay leader na, kahit na siya ay anointed na, kahit na siya ay minister na. So, as a member of the youth ministry, kailangan aware din siya na yung kanyang youth pastor is also experiencing, going through the same temptation. Minsan kasi akala natin sila superhero sila. Akala natin yung mga anointed superhero sila. Akala natin hindi sila nakakaranas ng nararanasan natin as a member. Mali. Anong pagkakaiba nyo bilang tao? Yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Parehas kayo nararamdaman. Palagay mo, pag kumain ka ng salad, yung panlasa mo sa salad, iba ang panlasa ng pastor mo. Yung lasang salad sa'yo, lasang ice cream ba sa kanya? Maliban lang kung parehas ang flavor. Diba? Yung lasang salad ba sa'yo, lasang spaghetti ba sa kanya? Hindi. Parehas kayo ng panlasa. Parehas kayo ng pakiramdam. Parehas kayo ng pagtingin. Parehas kayo ng nakikita. O parehas kayo may mata. Parehas kayo ng senses. Parehas kayo ng naaamoy. Ang point ko dyan is parehas kayo ng temptation na nararanasan. Ngayon, kung alam mo pala yun, o bilang leader, ito, mangungusap ako sa mga youth leader, kung may youth leader sa inyo, or in the future maging youth leader. Kung alam mo pala yun, na yung temptation na nararanasan mo, yun din ang temptation na nararanasan ng mga youth member ninyo. Kung alam mo yun, as a youth leader and as a youth members, as youth members na kasama mo, or other youth leaders na kasama mo sa team, kung alam mo na parehas lang pala kayo ng temptation na nararanasan, o bakit ka papayag na mapunta kayo sa isang lugar na kayong dalawa lang? Kung parehas pala kayo. Kung alam mo palang parehas kayo ng temptation na nararanasan. Diba? Simple logic, di ba? Alam mo pala parehas pala kayo ng temptation na nararanasan kahit anointed siya. Bakit ka kuya ng kuya? Ba't ka lambing ng lambing sa kanya? Kuya ka ng kuya, kuya ka ng kuya. Wala namang masamang tumawag ng kuya. Pero dapat alamin natin yung limitasyon natin. Alam mo pala, parehas kayo ng temptation na nararanasan, ba't akbay ka ng akbay? Ito, hamunin ko kayo kasi sa church namin, daming mga young people na babae, hindi ako umaakbay sa kanila.
Pag may umaakbay sa akin ng mga young people, mararamdaman nila na para akong umiilag sa kanila. Kaya ako, naiirita ako pagka nakikita ko yung mga pastor na aakbay sa kanila mga young people. Tapos sabi, may bliss ako kay sister eh. Minamassage-massage yung balikat ng mga kabataan nila. Nabibless daw siya. Ako, hindi ako ano dun. Ayaw ko ng ganun. Pwede ka namang mabless sa kanila na hindi mo imasahe yung braso niya. Nakaka-bless naman talaga yung mga young people pag nakita mo sila nag-attend. Pag nakita mo sila nag-worship sa Lord, nakita mo silang blessed na blessed sa pag dinig din ng salita ng Diyos, nabibless ka na noon. No? Ako blessed na ako eh. Pag nakikita ko sila nakikinig ng gusto, habang nakikinig sila, iba sa kanila, napapaluha. Blessed na ako noon. Hindi ko na kailangan hawakan pa yung braso nila para sabihin mabless ako. Ngayon, pag ginagawa yun, maari hindi mo alam na parehas kayo ng temptation na nararanasan, pero parang imposible, no? Parang imposible hindi mo alam na ganoon din na nararanasan niya. Parang hindi mo alam na parehas kayong dumadaan sa temptation. Lalo na kung kayo mga kabataan pa. O kaya sa akin palagay, alam mo yun, di ba? Alam mo yun na parehas kayo ng temptation na nararanasan. Pero ginagawa pa rin yun, ibig sabihin, may ibang motibo ka na. May ibang motibo ka na. Kung alam mo palang parehas lang kayo ng temptation na dinadaanan, nararanasan, tapos sa tuwing magkikita kayo, okay lang na akbay-akbay, okay lang na holding hands, okay lang na pahimas-himas ka ng buhok niya. Pwede naman sabihin na, alam mo sis, ang ganda ng buhok mo. Pwede naman sabihin ganun, di ba? Bakit kailangan mo pang, alam mo sis, ang ganda ng buhok mo. Bakit kailangan pang gawin yung ganun? Pwede naman sabihin na, sis, ang ganda ng damit mo. O, hindi mo na kailangan hawakan pa. Ang ganda ng damit mo, sis. Bagay na bagay sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin ganun. Alam nyo, hindi nyo lang kasi alam kung ano ang pinag-uusapan. Ng mga kabataan na hindi pa nahubog ang kanilang karakter sa Panginoon. Hindi nyo alam kung anong pinag-uusapan nila pag sila nagsama-sama na pinag-uusapan kung paano sila nakikipagkamayan sa inyo ng mga babae. Kilig na kilig sila habang nakikipagkamayan. Kilig na kilig habang tinatapik yung balikat ninyo. Kaya sa palagay ko ay limitahan ninyo yung mga ganang bagay. Ano sabihin nyo, wala namang mali siya. Maring totoo. Pero marami ding porsyento na maaring hindi. Nasa inyo, hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Pero siguro, kilala naman ninyo ang sarili ninyo. Alam nyo kung anong pumapasok sa isip ninyo. Alam ninyo nangyayari sa kalooban ninyo. Bakit hindi nyo gawin yun kung talagang normal lang yan? Bakit hindi nyo gawin yan sa mga church member ninyo na alam yung mahirap ang buhay, na hindi naman talaga sila nakakapag-ayos pag pumunta sa church, na minsan yung ginamit nilang pantulog ng gabi, yun ang gagamitin nilang papunta sa church, tapos hindi na nakakaligo. Try nyo nga na sila yung
Yung i-holding hands ninyo. Try nyo nga na sila yung himas-himasin nyo yung balikat. Kung talagang normal lang yan na sinasabi ninyo. O sa mga mahilig magtawag ng kuya, kung talagang normal lang yan, try nyo yung gawin yan sa mga nakaka-attend sa church na malalaking dugyutin. Sila nga ang tawagin nyo ng kuya, sila nga lambingan ninyo. Ano, sa church namin, yun nga, ano eh, sila yung mga mother na alam kong wala naman sa ano, wala naman, hindi naman talaga angat ang buhay. Sila yung mga na tatapik ko yung balikat. Yung mga senior citizen. Sila yung mga nayayakap ko minsan pag pauwi na. Magpapaalam. Or nadalaw sa bahay. Oh, nanay. Nanay, magbibless po ako. Sila yung mga nayayakap ko. Pero hindi ko pwedeng gawin yun sa mga kabataan. So, hindi tayo exempted. Kahit na youth leader tayo, hindi tayo exempted sa temptation. Ano kaya ang feeling ng mga youth leader, yung mga youth pastor, kung ang tumawag din sa kanila ng kuya, yung talagang, sabi natin, dugyutin na mga dalagang babae. Dahil, sa totoo lang, meron naman, di ba? So, mahirap ang buhay. Ano kaya ang feeling ng mga youth leader na ito na tuwang-tuwa sila pag sila inaakbayan ng mga young people, tinatawag silang kuya? Ano kaya kung ang aakbay sa kanila, yung mga dugyutin na mga dalaga? Tapos sabi, kuya, nakaka-bless po kayo. Tingnan natin yung reaction nila. Doon natin malalaman kung talagang wala silang motibo sa inyo ng mga tumatawag na kuya sa kanila, na lumalambing sa kanila. Sa mga kabataan na mahilig lumambing, magtawag ng kuya at yumayakap sa mga youth leader, sa mga youth leaders. Obserbahan nyo sila, payakapin nyo yung mga dugyutin ninyong mga nakaka-attend sa church. Kung anong feeling nila. Kung parehas bang saya yung kanilang mararamdaman kung kayo na mga sabihin natin mga sosyal na mga dalaga, mga magagandang dalaga, kung tuwang-tuwa sila dahil maganda kayo, obserbahan nyo sila kung ang yayakap sa kanila yung mga sabihin natin hindi nakakapag-ayos. Huwag kayong masaktan dahil minumulat ko lang kayo sa katotohanan. Dito sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Verse 20. Nalala ko nga sa kahit saang gawain na kahit yung mga mother na alam mong yung ang dating nila parang dalaga pa, kahit nanay na mga yan, hindi ko sila inaakbayan. Tama na yung kamayan dahil yun ang tradisyon natin, kamayan. Or kung hindi ko napigilan minsan ay gumanon lang, konting tapik lang doon lang sa damit lang. Thank you sis, gano'n. At pag ginanong ko yung yung mother na parang dalaga pa, ang mata ko mabilis kasi baka nandiyan ang asawa niya. Then nakikita ko yung mga ibang leader na umakbay doon sa nanay. Yung asawa nandun sa parking, naghihintay. Nakikita niya nangyayari. Parang maiwasan na yung
darating sa isip ng tao, hindi wag talagang gawin. Marami namang paraan para i-communicate yung nasa loob ng yung puso sa kanila. 1 Timothy chapter 6 verse 20. Sabi niya, O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. Yung pinakaunang sentence sabi niya, O Timothy, guard what was committed to your trust. Ano pang pagkakaunawa niya sa guard? Kanina lang ay sinundin namin yung susundin ko sana yung susundin ko talaga yung panganay ko sa pinagtatrabahuan niya dahil yung kanyang dating sinasabayan ay naka-quarantine. So negative naman siya sa kanyang test pero kailangan niyang tapusin yung quarantine niya. So ako ang naghatid sa kanya 2 weeks na gano'n, ako naghatid tapos ako nagsusundo. So kanina nasusunduin ko siya, sumama yung mga ibang kabataan sa akin na nandito lang naman sa bahay. So pagdating namin doon sa pinagtatrabahuan niya sa dalawang bayan ang lalampasan namin. Or isa lang pala. Pero medyo malayo-layo. Then napaaga kami, hindi pa sila tapos. So nag-ikot-ikot kami doon sa bayan nila. Bumili kami ng lechon na manok doon sa Chokes to Go. Tapos kulang yung walang bariya. Tapos sabi na nagtitinda, hindi na yung kulang na parang lugi siya ng 20 pesos, 20 pesos. So naghanap kami ng pwedeng mapagpalitan ng pera para maibalik namin yung 20 pesos sa kanya. So nakita namin yung St. Joseph drugstore. Ayaw nilang pumasok kasi walang face shield. Tinanong ko yung gwardiya, sabi ko, pwede bang pumasok ng walang face shield ka ako sa kanya? Pwede naman, so binuksan niya kaagad. So pero ako hindi na ako pumasok. So pumasok yung mga kabataan, tumitingin ng kanilang mga mabibili doon. Una, nagkikwentuhan kami ng guard. Pero bigla siya nag-excuse. Pumasok siya. Siyempre, kahit na mapagkakatiwalaan yung mga kasama ko na pumasok, gagawin niya yung trabaho niya as a guard. So, pumasok pa rin yung guard and then tinitingnan kung ano yung mga ginagawa doon sa mga items na pinipili. Ganon yung guard. Dapat consistent yung kanyang paggawa ng trabaho niya. Dahil pwede siyang masalisihan anytime. Ganun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo kay Timothy that you need to consistently guard. Dahil pag hindi mo gagawin niya, masasalisihan ka. And then, bilis ng oras na. Dito sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Sabi dito sa verse 1. Galatians 6:1. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. So, kapag bumagsak sa kasalanan ng isang mananampalataya, sabi, kung talagang ikaw spiritual ka, kung ikaw matured ka in the spirit, hindi mo siya apakan. Ang gagawin mo, i-restore mo siya. Pero, you need to consider yourself na yung nangyari sa kanya ay pwede rin mangyari sa'yo. Ano ibig sabihin niya dyan? Parehas lang kayo ng
hinaharap na temptation. Parehas lang kayo ng pinagpagdadaanan o pinagdadaanan. Kaya nga, habang nare-restore mo siya, you need to guard. Kasi baka opposite sex yung nare-restore mo, baka mas mapalala mo pa yung sitwasyon. Ahala ng family members niya, matutulungan mo. Yung pala lumala. Maraming ganun nangyari, di ba? Yung mga kabataan na mga broken-hearted. Masyado silang nagtiwala doon sa youth leader or church leader. Hanggang sa nagpapa-counsel sila, silang dalawa lang. O hindi nagawa itong Galatians 6. Sabi niya, considering yourself, lest you also be tempted. Pwedeng mangyari sa'yo yung nangyari sa kanya at sa kanya mangyari, sa kanya mo gawin, or sa ibang tao. But you need to consider. Ibig sabihin yan, you need to guard. Ibig sabihin yan, sa kahit sino mang makakasama mo sa isang lugar, she could be or he could be the instrument of the devil na ikaw ay mapakagat niya sa temptation niya. You need to consider kahit sino yan. Believer man yan, anointed minister man yan, kahit sino yan. You need to consider always sa lahat ng mga mamimit mo, sa lahat ng mga makakasalamuha mo, you need to consider na baka siya ang pwede na gamitin ng Satanas na ikababagsak mo. Marami mga believers hindi sila aware sa ganyan, di ba? Kaya kahit sino, kahit saan, ay pumapayag na makasama sila ng sila lang. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi niya, the temptations in your life are no different from what others experience. Malinaw, di ba? The temptations in your life are no different from what others experience. So take time to think about yourself. Kahit sa araw lang na ito. Kung sa araw na ito, sure ka ba na walang pumasok sa isip mo? About the greatest area of your life na inaatake ng Satanas? Simula nung ikaw ay nagising kanina hanggang ngayon at hanggang mamaya, sure ka ba? In 24 hours, sure ka ba na walang papasok sa isip mo tungkol sa pinakamalaking bahagi ng buhay mo na inaatake ng Satanas? Sure ka ba? Wala bang papasok sa isip mo na pang-atake sa area ng buhay mong yan? Ngayon, kung mayroon, may mga araw na madalas, may mga araw na paminsan-minsan lang. Kung gusto mo sabihin sa iyo, ganun din ang nararanasan ng kahit sino man sa church ninyo. Tapos papayag ka na kayo lang dalawa ang mag-uusap. Tapos papayag ka na inaakbayan ka. Tapos papayag ka na mag-holding hands kayo. Parehas kayo ng pinagdadaan ng temptation. Parehas ang mga pumapasok na kaisipan sa isip ninyo. Alam niyo, diyan bumagsak ang maraming youth ministry.
Hindi aware din yung mga magulang. Akala nila dahil sa may dalang Biblia yung youth leader, akala nila dahil sa magaling siyang mag-preach, akala nila hindi natutukso. Akala nila, ano siya, temptation proof siya. Ano yung pagka, yung hindi tatalab yung bala, bulletproof. O, akala nila temptation proof ka. Akala temptation proof yung anointed youth leader. Hindi. Parehas lang. Parehas lang ng temptation na nararanasan. Lahat ng kabataan parehas lang. Kaya nga sabi ng Bible, guard. Consider yourself. Na yung mga kinabagsakan ng mga kabataan, pwede rin bumagsak ka doon dahil parehas lang kayo ng dinadanas na temptation. Hindi na dapat ganun yung mga youth ministry ngayon. Hindi na dapat ngayon ganun yung mga youth leader ngayon kasi malapit na dumating ang Panginoon. Kailangan wala na yung ganung youth leader ngayon. And then, eto last na. Number 8. Paul instructed him to have a good health in the ministry. Good health. Ito problema sa mga sa mga kabataan ngayon. Kakaunti na ang kanilang physical activities dahil masyado sila nakababad sa gadgets. Sabi 1 Timothy 5:23. 1 Timothy 5:23. No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Hindi na natin tatalakayan yung mga pwedeng maging debate dyan, pero ang point dito ay concerned si Paul sa kanyang health. Parang ibig sabihin, Timothy, nasa ministry ka. Hindi pwedeng nasa ministry ka, stress ka, hindi ka makakilos ng tama dahil sa meron kang iniinda. Hindi pwedeng maging ganyan, Timothy. Sa ministry, dapat healthy ka. Physically. And syempre, i-include mo na dyan, mentally, emotionally, dapat healthy tayo. Mas magandang mag-serve sa Lord pagka healthy ka, mentally, emotionally, and physically. One of the problems with young ministers is that they do not know how to take care of their health. Diet nila, nako. Basta't mananam, sige. Basta't malasa, sige. Pagdating sa exercise, tamad. Pagdating sa pagtulog, kulang ang tulog. Late matulog. Late magising. Stress management. Hindi marunong mag-manage ng stress sa mga kabataan ngayon dahil sa, syempre, diet nila, mali, exercise, irregular, tulog, kulang, natural. Hindi mo talaga mamamanage yung stress. 1 Corinthians 6:19, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. 1 Timothy 4:8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Di yan sinabing physical training is bad. Sabi niya, physical training is good. But syempre, better pagka training for godliness or spiritual training. It's better. Pero hindi yan sinabi na ang physical training walang pakinabang. You need to work out. You're blessed.